So magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, since medyo advanced na tayo sa ating architectural na paggamit ng Revit, ang gagawin naman natin ngayon is yung paggawa naman natin ng structural na Revit natin. And for us to do that, we need to go to new and then gagamit tayo ng structural template natin. Kaya natin gagamitin to is may mga families siya na nakalagay na diyan, hindi na kayo magsisimula ulit na gumawa ng template ninyo if you will be using this. So we will go to structural template and then click OK. So ngayon ang gagawin natin is gagawa tayo ng simpleng footing and column. So dun muna yung gagawin natin ngayon. Okay? So pagdating sa footing, punta tayo dito sa structure. And then you will be having yung ating foundations. Ito. Meron kasi tayong mga matte foundations like this one. Kaya slab yung nilagay dito kasi matte foundation yan. We have also wall foundations. X natin yan. Okay, wall foundations. Ito is hindi ka makagawa kasi wala kang wall. This is yung mga wall footing natin. And then we have yung isolated na foundation natin or yung footing natin. So what we can do here is click etong isolated footing natin. Then from here, meron na agad-agad tayong footing na rectangular dito. Kung gusto niyo din naman na kung gusto niyo din naman na mas bago or iba yung gagamitin yung footing dito, you can also do that in inserting loading insert tab natin and then load Autodesk Family. Then hahanapin nyo lang yung foundations. Or asan na dito? Structural foundations ito. And from there, you can have yung iba't ibang mga footings natin and other structural na mga foundations dito. So you have footing rectangular, meron naman na tayo doon. Pwede pa rin natin yung palitan later on. Okay? Since yung size ng footing na to is makapal, 450 kasi yung kanyang kapal, pwede nating i-duplicate ito. So duplicate, edit type natin and then duplicate natin. And then palitan natin ng square lang yung 1, 2 by 1, 2 and then usually 200 mm lang to. 200 mm na footing and then click OK. After that, papalitan natin yung sizes niya. Ito is 1, 2 and then dito naman is 200. Yan. And then click apply and click OK. So meron na tayong footing dito. And for us to do that, i-place lang natin dito kahit saan lang. Sa gitna. Yan. So ito yung makikita nyo. Naka-level 2. Okay. Dapat naka-level 1 yan. Kasi naka-level 2 siya. Dito siya sa level 2. So, i-delete natin to. Dapat sa mas mababa pa siya eh. Okay, pwede tayong gumawa ng another level natin dito. Structure, level, and then yung level natin, sabihin natin 1 meter. Yung kanyang layo. Or sabihin natin 1.5 or 1.5 ang kanyang layo. Yan. Then, create plan view. Plan view ba to? Okay, so kung hindi siya nag-create ng plan view, pwede tayo pumunta sa manage, view, plan views, structural plan, and ang level 3 na yan kasi nag-ano yan eh. Pero ito dapat, yung pangalan nito, rename natin yan, footing. Lagyan na lang natin ng footing. Yes. Okay. And from here,
sa footing, pwede na tayong maglagay ng structure natin na slated wall. Ito yung 1.2 by 1.2 natin. Subukan natin maglagay ng isa muna. Ayan. So pagpunta natin sa 3D, yan yung bubungad sa atin. Okay? And then sa footing, syempre magkakaroon yan ng rebars. So click natin. Pag click nyo to sa labas. Pag click nyo tong footing na yan, magkakaroon na tong rebar na to. So click nyo to, and then rebar shape definitions will include hooks or end treatments. These options can be changed under reinforcement. So change natin yan later on. So click OK, and then click surface. Select all surface. Kung naka 3D ka kasi, select niya, gahanap siya ng selection ng face. So dito muna tayo sa may taas. Yan. And then maghahanap tayo ng siguro X na lang natin yan. Punta tayo dito sa may gawa tayo ng ating footing. Gawa tayo ng ganito. Yan. And then this one, rebar. Okay. Then yan. So may lalabas na mga rebar shapes dito. So kailangan nyo lang pumunta sa mga sa mga plans natin. So yung sa rebar shape kasi kailangan ganito yung rebar niyan. Dalawa. Ito. Ayaw ma-place. So, dito tayo. Click natin to and then rebar. Okay. So, yan. Ito siya. Palitin lang natin. Para makita natin yung rebar na yan. Yan. Yan yung isang rebar. And then, shape 21, single. Dapat magkaroon ng maximum spacing na 100. Apply. So pagpunta natin dun sa may footing, dapat makikita natin yung ating, ito siya. Matiisa niya. Yan, dapat mapalitan to ng maximum spacing na 100. Apply. Yan. So meron na tayong isa nito. And then, kailangan din natin ng isa pa. Dito naman sa kabila. So, gagawa tayo ng isa niyan dito naman sa kabila. So, click natin dito, rebar. Ayan, yung rebar ulit na yan. Ayan. So, since last na ginamit natin is maximum spacing at tapos 100 mm yung spacing natin, automatic na yon na gagawa ng kanyang footing. Okay? So, yan yung ating paggawa ng footing. Pagdating natin sa 3D, ganito siya. Okay? Or, yan. Ganyan yung itsura niya. Okay, doesn't matter kung ano, basta mabilang lang yung mga ano natin. Kung gusto nyong paliitin ito, di babaan nyo siyang ganyan para hindi sila tumatama. Or pataasan yung ganyan para hindi sila tumatama doon. Ito din. Pwede rin ninyong
Pag ganito, para hindi magkakatamaan. Ganun lang. Ganun yung ating paggawa ng footing. Next naman is yung ating column. Okay, sa column naman, balik tayo dito sa footing. Dito sa column naman, dapat ano yung column natin? Square. So kung walang square dyan, punta ang insert, load Autodesk family, and then hanapin natin yung structural columns. Then, concrete square, ito. Load natin yan. And then, dapat meron siya. 300 by 300. Ito. So, 300 by 300. Structure column. Bakit hindi ako pumupunta dito sa may column dito? Kasi yung architectural, hindi mo yan malalagyan ng rebar. So, kailangan punta ka ng structural column. Structural column siya. So, ito siya. Dapat gitna ito eh. Unattached structural foundation will be moved to the bottom of the column. Okay? So, pag tinignan natin to, ito. Kailangan attach kasi sila. So, yung kanyang base offset is negative 2.5. And then, yung top offset niya is 0. So, level 1. So, pagpunta natin dito is level 1 siyang ganun. Okay, pwede rin pa rin naman natin ilagay ito hanggang level 2. Magbabago yan. Pupunta yan doon sa taas. Okay, so yan yung ating structural na column. Okay, para makita natin yung wireframe natin siya. Yung mga column natin. Yan. And then, click natin to. Yung column na yan. And then, rebar. Okay, ang rebar nito, pataas hanggang dun sa taas. So, hanap tayo ng rebar natin na pa-L. Ayaw. So, punta tayo ng footing. Yan. Click natin to. Kung ayaw gumana dun sa mga views na pinagpupuntahan nyo, punta kayo dun sa mga floor plans. Okay, ito. Okay, kung ito yung gagamitin natin, rebar 0, ang size niya is H12 dapat to. Shape is H12, ito, 12 mm. Okay, yan lang natin siya dito. Pero, papalitan natin to kasi naka-parallel siya dun sa may face natin. So, dun sa placement, dapat is perpendicular siya sa cover. Ito, perpendicular to cover para maging bilog. Yan. Naging bilog siya. So, papalitan natin ng maximum spacing. Dapat single lang yan. Single kasi nga lalagyan natin yan ng ganito. Yan. 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 So, ayan. So, 4 sila. Okay? So, since isang ito is kailangan niya ng hook or end treatment ito sa may start or sa end, hook end, palitan natin. Tignan natin kung magkakaroon siya ng 90 degrees. And then, ano kahaba yun? Tignan natin din sa may 3D. Ay, yun naman yung pinalitan niya. Dapat hindi dito, palitan natin to. Sa start dapat.
Yan. Ito. Pero ito dapat is naka pat ang kanyang section. A is H1. H1. Asan yung H1 niya? H1 is 160. Pwede natin babaan ito. Yan. Hook 1. H1 is 160. Pwede natin i-edit ito yung hook niya. Hook length. Ito, palitan natin to ng 500. Okay. Apply. Okay. So, humaba na siya. Pero kailangan natin tong i-rotate. So, ito, rotate natin siya ng 45. Apply. Yun. Ito siya. So, pero, kung gusto nyong i-manual na i-rotate, kasi pag ganun yan, rotate natin dito. And then, usually, sa gitna, nagro-rotate yan. Pinutin nyo lang yung spacebar, tapos kunin nyo yung itong part na to. Yan. And then, click nyo itong gitna nito. And then, ilalagay natin siyang ganyan. Okay? Pwede to. Okay, and then, ang gagawin na lang natin is, close natin yan. I-match natin to. Click natin to, and then match natin dito. Sa, yan. And then, ito din yung isa. And then, yung isa. Okay, pero hindi nagtutugma yung mga rotation nila. So, i-rotate natin to. Same before, space din. Sa gitna niyan, tas gitna nito. Yan. And then, dito natin siya. E45. Yan. Ito din isa. Rotate. And then, spacebar. And then, click niyo dito. Tapos yan. Tapos yan. Same as this one. Rotate. Spacebar. And then, ito. Yan. So, meron na tayong reinforcing ng ating footing. Pagpunta natin sa 3D, ito siya. Yan siya. Okay. After that, balik tayo sa footing or dun sa level 1 na. Ito na para mas malinis. Sa level 1, kailangan na natin ng stirrups dito. Okay, click nyo ulit tong column, then rebar, and then hanapin natin yung close na stirrups dito. Ito. So, rebar shape 52. Okay. And then, anong H ito? H12. Pwedeng H10 lang. 10 lang. Yan. Ibig kasing sabihin ng H10 is yung 10 mm. So, papalitan ulit natin ito ng placement niya. Ano naman siya ngayon? Dito naman siya. Parallel to work plane naman. Para nakalapat siya din sa ano. Ito siya ngayon. So, for this, pwede natin balitan ito ng maximum number 100 mm din. Or sabihin natin nasa 150. Yung kanyang spacing. And then, pag lagay natin dito,
Yan. Nag-iba yung kulay niya kasi yung H niya, H10 na kasi. So kung gusto niyong palitan itong mga 'to, C, nandito lang naman siya. Hindi siya napapalitan pero puwede siyang palitan dito sa edit type and then dito sa hook length. Yan. Puwedeng ito is 100 and, nasa 135 pala yun. Eto. Ito yata. 130 ba yun? Hook. Anyway, sa 135. Palitan natin lahat ng 135. 135 ba 'to? Tama naman. Smiktay. Ito. Ito pala yan. Yun. So, nagbago na yung ano natin. So, kung medyo maano ito, pwede nyo i-move ito. Ito, move mo rin ito dito. And then this one, move din dito. Yan. So, we have our column. So, yan yung ating reinforcing column. So, hanggang dun lang muna yung ating gagawin ngayon. Hopefully, nakatulong ako sa paggawa ninyo ng Revit files ninyo. Salamat and have a good day everyone.